Pilipinas na may iba't ibang urang ahas. At ang Catanduanes ang isa rito. Dahil sa isang barangay pa lang ng Virac, mayroong nagpas ng 20 species ng ahas ang naitala. Sa loob ng 2 linggo, hinanap namin ang mga ito. Kung yung frustration mo na maghahanap ka sa isa, nagtatago sa'yo. Napaka-elusive. Naghahanap kami sa mga hayop na maliliit, na sa mga lungga-lungga. Katulad sa Nueva Ecija at sa Quezon, ang ilang ahas nakita namin malapit sa palayan. Marahil sagana rin sa pagkain ng mga lugar na ito. Nocturnal o aktibo sa gabi ang mga ahas sa paligid namin. Kaya madalas na sa gabi kami naghahanap. Hindi kami nabigo dahil makailang species rin ng ahas ang aming nakita. Karamihan sa kanila sa bundok namin natagpuan. Marami ang arboreal, katulad ng bronzeback snake at ang vine snake. At sa pagtatapos ng aming ekspedisyon, may mga bago kaming natuklasan. Tapat na bagong species na hindi kasama sa listahan ng naunang nag-aral tungkol dito ang aming naitala. Kabilang dito ang tinaguriang hari, ang king cobra. Ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. At nakita ito malapit sa kabahayan. Galing siya dyan, oh. Gumanon yung leeg niya, tapos... Tumuklo pa siya sa'yo. Hindi na, kasi nahampas na namin. Naabutan na namin siyang walang buhay. Yung specimen ng king cobra sa Catanduanes, isa sa mga bagong specimen na recent lang from Catanduanes. Hindi lang sa mga kabundukan at palayan matatagpuan ng mga ahas. Nabubuhay rin sila sa loob ng mga kuweba. At kapag maraming paniki daw sa loob ng kuweba, maaaring may ahas sa paligid nito. Kabilang kasi ang paniki sa diet ng sawa o reticulated python. Isang uri ng ahas na walang kamandag. Malakas at mahigpit na lingkis ang panlaban ng sawa. Sa isang bayan sa Cebu, bumaba kami sa isang 90 feet vertical cave. We're lucky enough na hinayaan tayo, na binigyan tayo ng pagkakataon na ma-explore itong napakagandang kuwebang to. So, set up na. Nadaanin mo pala. Dito daw makikita ang mga nagsisilakihang sawa. Dahil hindi puntahan ng tao ang kuweba, kapansin-pansin, sagana sa wildlife ang loob nito. First time ko lang makakita ng mga cave cockroaches. Pero hindi ito ang pakay namin. Dahil sa isang bahagi ng kuweba, nagtatago ang mga malalaking sawa. Ito namang sunod na chamber na tinatawag nilang Python Alley. Dito daw nila nakikita yung mga naglalakihang sawa na nakatira dito sa kuweba. Papasukin natin tong chamber ng mga sawa. Malulusog ang sawa dito dahil maraming pagkain ang loob ng kuweba. Malayo rin ang tahanan nila sa mga tao, kaya hindi lang isang sawa ang nakita namin. Ang mga sawa ay ang top predator o ang hari sa kuwebang ito.
Sa ganitong kapaligiran, bihira ang engkwentro ng ahas sa tao, kaya halatang hindi pa sila nakakaranas ng paggambala sa kuwebang itinuturing nilang tahanan. Sa aming pagpasok, hindi nila kami tinuring na kalaban o panganib. At yun po, isa na namang ahas dito sa Python Alley. Pero minsan, napupunta sa lugar ng mga tao ang mga ahas. Dito nagiging literal na madugo ang pagkikita ng dalawang lahi. Hindi maiwasang lumabas sa kanilang masikip na lungga ang mga ahas gaya na lang ng mga sawa. Ito raw kasi ang panahon na marami silang nakakain tulad ng mga daga. Dahil lagi